nyo, yung pong nakikinig ako ng awitin nyo kanina, doon pa lamang po ay nag-worship na tayo sa Panginoon. Amen? Kaya po yung pong ating inaawitan po ang ating Panginoon, ng mga makalangit na awitin, yan po ay nakapagbibigay agad ng kaluguran sa kanyang dakilang pangalan. Praise Yahweh and to His Son, Yeshua. Amen? So ngayon pong umaga pong ito, nais ko po nga magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Anyway, kami po ay bumabati ng inyong ika-37th year church anniversary. At alam niyo po, tama po yung ginawa ninyo. Kanina po, kausap ko si Pastor Ferdy. Ito pong gathering na ito, ito pong worship Sunday na ito ay para po talaga, unang-una in the first place, para po sa Panginoon. Why? Because it's Lord's Day today. Amen? Amen! And of course, ito pong anniversary na ito ay sinaselebrate nyo para po sa lahat ng mga members and all the visitors na nandito po ngayong umaga po ito. Amen? So alam niyo mga kapatid, kasi kapag minsan, pag may mga gatherings, especially kapag katulad dito, mga church anniversary, may mga invited po tayo mga pastors, di ba? May mga invited tayong mga pastors. Pero ang isa doon sa nangyayari, yung mga members, dahil sila po ay busy, nandoon lang sila sa likod. Di ba? Nag-aasikaso sila ng mga mamaya, magkakainan tayo, pero bago tayo magkainan, kakain mo tayo ng salita ng Diyos, spiritual. Pero ngayon pong umaga pong ito, natutuwa po ako dahil nandyan kayo, nakaupo kayo, nakikinig kayo ng salita ng Diyos, at ang pag-aaral po natin ng salita ng Diyos ay para po sa inyo. Ha? Kasi po, napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon pong umaga pong ito. It's all about ministry. Amen? Kasi we are in the ministry. Amen? Kaya kung tayo po ay nasa ministry, dapat po meron po tayong ginagawa doon sa ministry. Huwag tayong pumayag, mga kapatid, na tayo po ay sinasabi po natin that we are in the ministry, pero wala tayong ginagawa. Kaya nga po, sinabing ministry Actually, pag sinabing ministry, ito po ay Christian ministry. So, ibig sabihin po, marami pong trabaho sa gawain ng Panginoon. Alam nyo, yung preparation nyo na to, hindi biro ito. Ha? Kayo po, yung pong mga umawit kanina rito, alam nyo, napakaganda, lalo na yung ang katubusan ba yun? Ang kasagutan, naririnig ko po yung kapag ako po ay nagtuturo sa Hope Goes On Naririnig ko po yung awit na yon at nagustuhan ko po yung awit na yon. Alam nyo, hindi po madaling umawit sa harapan. In the first place po, kailangan mag-practice. At kapag ikaw naman ay magpa-practice, hindi naman makukuha sa isang practicean lang Di ba? So, it's take a lot of time, a lot of preparation po, para po maayos yung gagawin pag-awit po, dahil po yung aawitan po natin, walang iba kundi ang Panginoon. Amen? So, nakakatuwa, nakakagala, na tayo po ay kasama po, lalo na po kami mga pastors na nandito po ngayon, yung mga visitors po natin, natutuwa po kami, kasi bakit po? Kasi po, kasama po kami nung isinelebrate yung 37th-year church anniversary ng Great Shepherd Baptist Church and Ministries. Actually, history ito. Amen? History po ito, mga kapatid. Hindi na mapupura ito, kaya nga po recorded po tayo Kaya nga po nakalive po tayo Ibig sabihin, lilipas ang panahon, pero po yung ginawa po natin nung 37th church anniversary, recorded na po yan. Amen? Kaya nga po, dito po sa umaga pong ito, mga kapatid, actually, sabi po ni Ate Neng sa akin, Pastor, pwede po bang makuha na yung points nyo? May PowerPoint po ba kayo? Sabi ko, wala po akong PowerPoint Ano lang po ako, sinulat ko lamang po. Pero alam nyo, natuwa. Sabi ko kay Ate Neng, salamat. Kasi ginawa niya. Ginawa niya na po yung PowerPoint. Kaya po naka-PowerPoint po tayo ngayon. Amen? Stay in the ministry. Ulitin ko Stay in the ministry.
Sa gawain ng Panginoon, dapat sama-sama tayo. Sa gawain ng Panginoon, dapat walang iwanan. Kahit anong mangyari. Nasa gawain tayo ng Panginoon. Alam niyo po, pag-uusapan po, yung pong sinasabi ko sa inyo, stay in the ministry, wala na po tayo masasabi po dyan sa inyong pastor. Kasi kung ang inyong pastor po ay hindi nanatili sa gawain ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo ngayong umagang ito, wala po kayo dito. Buti na lang, may nagpatuloy na pastor, Ferdy Marasigan. Buti na lang, may nagtiyaga na pastor. Buti na lang, may pamilyang sumuporta sa pastor ninyo. Alam niyo, sabi ko nga po sa inyo, hindi madali yung pong umawit dito at lalong hindi madali yung magturo ng umaawit dito. Di ba? Kasi kapag ka nagkamali yung umawit, ibig sabihin, nagkamali yung tumuro, yung nagturo. Amen? Ngayon, stay in the ministry, mga kapatid. Ang tanong, paano ba tayo mananatili sa gawain ng Panginoon? If you are in the ministry, like I said, stay in the ministry. Stay in the service of God. Amen? Ngayon, sa pananatili po natin sa gawain, expect a lot of things na pwede mangyari sa inyo. For example, trials. Alam niyo po, bago po na itatag o bago po na itayo, ang building na ito ay katakot-takot na luha ang lumabas sa mga mata ng pastor ninyo at pamilya ng pastor ninyo. Katakot-takot na sakripisyo ang naranasan po ng pastor ninyo. Alang-alang lamang po sa gawain ng Panginoon dito po sa Great Shepherd Baptist Church and Ministries. Trials. What else? Temptations. Parang hindi ka naniniwala. Alam niyo, sa gandang lalaki ng pastor ninyo. Amen? Sa gandang lalaki ng pastor ninyo, nung siya po ay nagsisimula pa lang, may alam po ako sa istorya niya, pero hindi ko na sasabihin sa inyo. Di ba? Kasi bakit po? Kasi po, ang mga pastor po, prone po kami sa iba't ibang klase ng temptation. Di ba? Kaya nga may nababalitaan tayo. Pastor, batang pastor, matagal ng pastor, pero nalaglag pa rin sa kasalanan. Pero napakabiyaya ng Panginoon sa buhay ng pastor ninyo. Napakabiyaya ng Panginoon sa gawain ng Panginoon sa lugar na ito. And even a lot of trials and a lot of temptations, nagpapatuloy po ang gawain po ng Panginoon dito po sa Gapan or Dacia. Amen? Alam niyo, hindi lamang po ang pastors ninyo. Hindi lamang po ang family ng pastor ninyo, maging ang bawat member ng church na ito. Marami po kayong pinagdaanan sa buhay ninyo. Sa personal na buhay ninyo. Sa pamilya ninyo. Sa hanap buhay ninyo. Pero and yet, you are still here in the ministry. Why? Because you want to stay in the ministry by the grace of God. Amen? All we need to do is stay. Ngayon, how do you stay in the ministry? Ito po yung gusto kong i-share sa inyo. Alam ko po, makakatulong po ang salita ng Panginoon. Alam nyo, ang sabi po, kami po mga pastors, kami po mga lingkod ng Panginoon, kapag kami ay hindi pa umiyak dahil sa gawain ng Panginoon, we are not in the ministry. Kasi bakit po mga kapatid? Kasi sa gawain ng Panginoon, kasama po yung pag-iyak namin dyan. Kasama po yung pagluha namin dyan. Kaya kapag yung isang pastor, sinasabi niyang pastor siya, pero hindi niya pa nasusubukang umiyak sa Panginoon, you are not in the ministry.
Kaya salamat sa mga miyembro na hanggang ngayon nandito. Salamat sa mga miyembro na bagamat dumaan kayo sa iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay ninyo, kayo ay nananatili sa gawain ng Panginoon. Why? Number 1 po, hindi ko na po patatagalin. Appreciate God's ministry. Always remember this. Appreciate God's ministry. In verse number 1, dito po sa ating pong pinag-aaralan po ngayon. But anyway, tayo po ay nasa introduction pa lang. And gusto ko pong manalangin muna bago po ako magpatuloy para po tayo po ay gabayan ng ating Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo sandali at ako po'y mananalangin muna? O mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit at lupa, sa umaga pong ito, ang mga anak ninyo ay nagkakatipon sa lugar na ito upang ikaw po ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan at buhay na ipinagkatiwala niyo po sa amin. At gagamitin po namin ito, Panginoon, sa kapakinabangan, lalong higit sa lahat, Panginoon Diyos, sa paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon din ito na ibinigay mo po sa akin na magbahagi ng inyong banal na salita sa gawain mo dito sa Great Shepherd Baptist Church and Ministries. Pangunahan niyo po kami, tulungan niyo po kami, maunawaan po namin ang inyong banal na salita. Humihingi po kami ng patawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga kakulangan, pagkukulang sa inyo, sa lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan. Maraming po salamat. Ang lahat ng ito'y samot dalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Please be seated. Salamat po. In verse number 1, in 2 Corinthians chapter 4, in verse number 1, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, ang sabi po ni Apostle Paul, we faint not. The question is, madali ba sa gawain ng Panginoon? Alam niyo, mga kapatid, walang madali sa gawain ng Panginoon. Kapag ka ang gawain ng Panginoon ay sinabi mong madali, ibig sabihin, shinorkat mo. At kapag ka ang gawain ng Panginoon ay shinorkat mo, hindi mo mararanasan yung pagtunay na pagpapala ng Diyos sa buhay mo at sa gawain na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, mga kapatid, although sinabi po ni Apostle Paul, we faint not. Hindi kami nangihina. Pero mga kapatid, alam niyo ba? Yung mga lingkod ng Diyos, nakikita niyo lang yan, masaya yan. Nakikita niyo lang yan, pangiti-ngiti lang yan. Nakikita niyo yan, parang masaya yan. Pero buklatin niyo ang buhay niyan. Kausapin niyo yan. Heart to heart. Alam niyo, maraming ibabahagi sa inyo yan ng mga karanasan sa buhay niya. Ang sabi ni Paul, we faint not. Bakit? Si Apostle Paul ba hindi napapagod? Napapagod. Si Apostle Paul ba hindi nagkakasakit? Nagkakasakit. Si Apostle Paul ba hindi nakulong? Nakulong. Pero ang sabi po niya, we faint not. Why? Sabi po nito, therefore seeing we have this ministry as we have received mercy. Tandaan po natin to, mga kapatid. Kaya po tayo nasa gawain ng Panginoon is by the mercies of God. And by the grace of God. Kaya nga po yung tumayo ka sa likodan ng pulpitong ito po ay great opportunity. It's a great privilege na makatayo ka sa likodan ng pulpitong ito. Yung pong umawit ka para sa Panginoon, ito po ay pribileyo. Dahil po ang
inaawitan nyo dahil po ang pinag-aaralan natin walang iba kundi ang salita ng Diyos. Wow, appreciate God's ministry. Appreciate God's minister. Yan po ang huwag po natin kakalimutan, mga kapatid. Sinasabi mo, yes, Pastor, I appreciate the ministry. Alam niyo, kung hindi niyo ina-appreciate ang God's minister, mahirap pong sabihin that you appreciate the God's ministry. Kasi kung sinasabi po natin that we are now going to appreciate God's ministry, of course, dapat po ina-appreciate po natin ang lingkod ng Diyos. Amen? Alam niyo, sa totoo lamang po, meron po kaming kaibigang pastor na kinuha na ng Panginoon eh. Kilala niyo si Pastor Joey Reyes? Madalas po siya rito. Best friend po siya ng pastor ninyo. Pero kinuha na siya ng Panginoon eh. Diba? Kaya nga po, yung bawat sandali na kasama ninyo ang lingkod ng Diyos, brethren, appreciate them. Amen? Appreciate them. Appreciate God's ministry. Why? Because enlightened by the Word of God. Dito ka naliwanagan sa ministering ito. Dito ka lumago sa gawain ng Panginoon. Dito ka kumain ng salita ng Diyos. Alam niyo, sa totoo lamang po, ang nakakalungkot po, dito ka nakatira, dito ka kumakain, pero ang puso mo, wala po dito. Alam niyo po, kapag dito po kayo nakatira, dapat po, nandito po ang puso ninyo. And I believe, yung puso ninyo nasa gawain ng Panginoon dito. Kasi bakit po mga minamahal, mga kapatid? Ang gawain po ng Panginoon ay isang malaking tulong po sa bawat isa sa atin. Kasi kung tutuusin, sino ba ako dati? Sino ba kami dati? Sino ba tayo dati? Di ba't mga kapatid, mga minamahal, isa tayong makasalanan? Isa tayong sira? Isa tayong wasak? Pero mga minamahal, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nakakilala sa Panginoon. Inayos po ng Diyos ang buhay natin. Dahil po sa ministry. Dahil sa ministry, may ginamit ang Diyos na lingkod niya para po tayo ay makakilala sa Kanya. Amen? Now, what else? That we're not only enlightened us by the Word of God, but we are enlightened in the ministry, engagement in the ministry. Pagka sinabing engagement in the ministry, ang sabi nga po ng Bible, you are the members of this church, so dapat mag-function ka. Amen? Dapat may ginagawa ka. Alam niyo, mga minamahal, mga kapatid, marami po sa atin kanina, nung umaawit po yung choir, alam ko na bless kayo. Amen? Alam ko na bless kayo. Alam nyo, huwag niyong hayaan na sana isang araw, isang linggo, kayo naman po yung isa sa umaawit doon. Amen? Alam nyo, ako, natutuwa po ako sa Panginoon. Dati, alam nyo, pasama-sama lang ako sa mga pastors. Taga-bit-bit lang po ako ng barong. Taga-bit-bit lamang po ako ng Bible, ng pastor. Pero may plano pala ang Panginoon sa akin na isang araw, yung nagdadala ng barong, yung nagdadala ng Bible, siya naman po pala yung susunod na tatayo sa likodan ng pulpito para mangaral ng salita ng Panginoon. Bakit po, mga kapatid? Bakit?
Kasi ang sarap na yung sarili mo, dinadala mo sa gawain ng Panginoon. Ang gandang pagmasdan, mga kapatid, that you're engaging yourself into the ministry. Nagpa-function ka. May ginagawa ka. Kaya nga po rito, mga kapatid, kasama po rito, alam ko, sa ministry, yung soul winning. Amen? Alam nyo, the mission, not only the soul winning, but the mission. Kung walang soul winning, wala. Walang laman ang gawain ng Panginoon. So bakit po mga kapatid may laman, may tao sa gawain ng Panginoon? Kasi may soul winning. Kasi may programa po ang gawain ng Panginoon. Soul winning. And soul winning and mission is the heartbeat of God. Diba? Ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya po ay nandito po sa lupa, yung kanyang earthly ministry, ano ginawa niya mga kapatid? Wala siyang ibang ginawa kundi mangaral ng salita ng Diyos. Sino yung pinapangaralan niya? Yung tao mga makasalanan. Yung tao makasalanan na yon na nabago ang buhay na ginamit ng Diyos. Kasi bakit po mga kapatid? Kasi kailangan po natin gawin ito. Ngayon, pakinig-kinig ka lang ng salita ng Panginoon. Pero isang araw, yung buhay mo gamitin ng Panginoon. Isang araw, ikaw mismo gamitin ng Panginoon. Pastor, may edad na po ako, baka hindi na ako gamitin ng Panginoon. Alam niyo po, hindi po totoo yun. Yung pong gawang usher po natin kanina, may mga edad na po sila. Pero ano po ginagawa po nila? Sila po yung tagasalubong ng mga dumadating kanina. Na-bless po kami kanina. Kasi bakit po biruin yung dalawang mag-asawa? Si Inang at saka si Tatay. Ano po ginawa sa amin? Pastor, magandang umaga po. Nakakatuwa eh. Amen? Bata, matanda, pwedeng gamitin ng Panginoon. At ang Panginoon, walang pinipiling edad. Diba? Saan natagpuan si Apostle Peter? Nangingisda. Diba? Saan natagpuan yung magkapatid na si John at saka si James? Saan natagpuan ng Panginoon? Nangingisda. Ibig sabihin, pinagamit nila ang buhay nila para sa Panginoon. At alang-alang sa Panginoon. Not only that, but embracing in God's ministry. Embracing in God's ministry. Alam niyo kanina, hindi ko napansin, ngayon ko lang po napansin. Meron po palang iba pang gawain dito. Ngayon ko lang napansin eh. Tagal ko na nagpupunta rito, ngayon ko lang napansin. Sunday. Nakita ko sila eh. Maaga pa lang, nandoon na sila eh. Kuya, maaga pa lang. Maraming nakaparada sa sakyan, maraming tao na pumapasok dun sa building na yon, at tapos nabasa ko, ay gawain pala rito ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, katulad po ng pinag-aaralan natin ngayon, stay in the ministry ha. Baka mamaya, may marinig ka lang na salita ng Diyos na hindi mo gusto, magtampo ka na. Ayaw mo na. Tapos ang gagawin po natin mga kapatid, lilipat po tayo ng ibang church. Mga kapatid, stay in the ministry. Amen? Stay faithful in Great Shepherd Baptist Church and Ministries. Kasi dito ka nakakilala sa Panginoon eh. Dito ka lumago eh. Dito nakita mo yung sakripisyo ng mga lingkod ng Diyos dito eh. Don't look another church. Don't look another pastor. Stay in the ministry. Stay in the ministry. Appreciate God's ministry. Appreciate. Lagi po natin titingnan yan, mga minamahal, mga kapatid. Na ang gawain ito ay ginamit ng Diyos para sa inyong lahat, sa bawat isa sa inyo. What else?
Acknowledge God's mercy. All of this is by God's grace and God's mercy. Yung nagigitara rito, yung umaawit dito, all by His grace and mercy. Amen? Sa biyaya po ng Diyos yan at awa po ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya nga po mga minamahal, acknowledge this ministry. Acknowledge the mercies of God. Don't forget that. In Psalms chapter 136, verse number 1, ang sabi po ni King David, "Oh, give thanks unto the Lord. For He is what? For He is good." Mabuti ba ang Diyos? Diba? He is good. For His mercy, what? Endureth forever. Mananatili po yan. Yung kanyang awa, yung kanyang biyaya. That's why, acknowledge God's mercy. Yung ating pong salvation. What about our salvation? Paano ka nakakilala sa Panginoon? Kailan ka nanampalataya sa Panginoon? Sino ang ginamit ng Panginoon para makakilala ka sa Kanya? Mga minamahal, our salvation is God's mercy. In Titus chapter 3, verse number 5, in Titus chapter 3, verse number 5, not of works of righteousness, which we have done, but according to His mercy. Listen to this. But according to His mercy. What next? Ano sabi ng Bible? He saved us. Diba? Naligtas tayo dahil sa awa ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, kung ano tayo ngayon, kung ano meron tayo ngayon, is all by His mercy. Kaya wala tayong mapagmamalaki sa Panginoon eh. Amen? Yung dunong natin hindi ubra sa Panginoon eh. Yung galing natin hindi ubra sa Panginoon eh. Kasi bakit mga kapatid? Kung hindi naawa ang Diyos sa iyo, wala ka ng mga bagay na yan. We are nothing. Amen? We are nothing. And because of Him, mga kapatid, and because of His mercy and grace, kung ano tayo ngayon, dahil sa Kanya. And of course, His sovereignty. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Yung pong pagiging soberano ng Diyos, nandoon po yung pagiging soberano niya sa kaligtasan natin. Why? Because, sabi po ng Bible in Ephesians chapter 1, verse number 4, He hath chosen us. Listen, He hath chosen us in Him and Yeshua. Okay? Before what? Before the foundation of the world. Biruin nyo, hindi pa natatatag ang sanlibutan ito dahil sa kanyang soberano, sa kanyang pagiging soberanong Diyos, bago pat lalangin ang sanlibutan ito, tayo po ay pinili na ng Diyos para maligtas. Amen? And all by His mercy. Kaya nga po mga kapatid, kung titingnan po natin, pag-aralan, isipin natin mabuti, bakit ako aalis sa gawain ng Panginoon? Sabi ni Pedro, pagka umalis ako, Panginoon, saan ako pupunta? Alam niyo, mga minamahal, mga kapatid, maraming mga umalis sa gawain ng Panginoon. Tingnan niyo buhay, kung ano nangyayari ngayon sa buhay nila. Mas masahol pa doon sa dati nilang buhay ang ginagawa nila ngayon. Kaya nga po mga minamahal, mga kapatid, huwag tayong umalis sa gawain ng Panginoon. Alam niyo, nandito na tayo. Ha?
Kung nandito tayo at sinasabi po natin, mga kapatid, gusto mong ibigay ang sarili mo sa Panginoon, huwag ka nang magtira sa sarili mo. Kasi ang dami natin, mga kapatid, ang dami natin mga reservation. Pastor, babalik ako. Babalik ako, tatapusin ko lang yung pag-aaral ko. Panginoon, babalik ako sa gawain mo. Sandali lang, aayusin ko lang yung hanap buhay ko. E paano pagka hindi na ayos? Hey, paano kapag hindi na ayos? Hindi ka na makakabalik. Alam niyo, mga kapatid, marami po sa atin dito, alam ko, kahit hindi sabihin sa akin, dahil isa ako naranasan ko na pong umalis sa gawain ng Panginoon. Naranasan ko yan. Kasi ang nasa isip ko, ang mindset ko, ito. Aalis ako sa gawain ng Panginoon kasi gusto kong kumita ng maraming pera. Pero yung mindset ko, makasanlibot ang kaisipan. Yun ang gusto ko, maraming pera. Umalis ako sa gawain ng Panginoon. Pero ang tanong, nagkaroon ba ako ng maraming pera? Nagkautang pa. So nangangahulugan lang po, mga kapatid. Mahirap pagka wala sa gawain ng Panginoon. Dati kang binuo ng Panginoon, tapos sisirain mo lang ang sarili mo sa Panginoon. Biruin mo, binuo tayo ng Panginoon, dating sira, ginawa tayo ng Panginoon, binuo tayo ng Panginoon, tapos yung sarili natin, sisirain natin yung ating sarili. Mahirap. Mahirap. Mahirap po ang wala sa Panginoon. Mahirap ang tumanda na wala sa Panginoon. Mahirap, mga kapatid, yung ikaw, yung hininga mo, halos malagutang ka na ng hininga, pero wala ka pa rin sa Panginoon. Mahirap. Mahirap. Kaya nga po, mga kapatid, alam nyo, talagang yung pinag-aaralan ko po, itong mensaheng ito, nakita ko sarili ko sa mensaheng ito, na dati akong ganoon, pero binago ng Diyos. Pero mga minamahal, natutunan ko hanggang ngayon, i-acknowledge po yung gawain ng Panginoon. I-acknowledge ko, mga kapatid, yung pong gawain ng Panginoon, kaya ako nandito dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa awa ng Diyos. Our service is God's mercy. Our service is God's mercy. In Romans chapter 12, verse number 1 and 2. And be not conformed to this world. Kasi bakit po, mga kapatid? Kasi ang sanlibutan ito, tandaan po natin ang sanlibutan ito ay hindi pabuti ng pabuti. Ang sanlibutan ito ay pasama ng pasama. Sa bansa lamang po natin. Napakarami na po natin piniling leader sa bansa natin. Pero hanggang ngayon, nangangapa pa rin tayo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po natin talagang makita yung pagbabago sa bansa natin. Why? Kasi sabi yan, kasi maraming nakikipagkompromiso sa sanlibutan. Kaya nga po sabi ng Bible, as Christian, be not conformed to this world, but be ye what? Transform. Transform. Binago na tayo ng Diyos. Inayos na tayo ng Diyos, mga kapatid. By the renewing of your mind, that ye may prove. What is that good? Mga kapatid, may mga sarili na tayong isip. May mga sarili na tayong isip at alam natin kung ano ang mabuti. Ang tanong, ano ang mabuti? Ito po ang mabuti. Ang mabuti, ang sabi ko dyan, an acceptable and perfect will of God. Yun ang dapat po natin gawin. Dahil yung po ang mabuti, mga kapatid, na sundin po natin
kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Why? Because it is a perfect will of God. A perfect will of God. Wow. Not only that, our survival is God's ministry. In Lamentations chapter 3, verse number 22, it is the Lord's mercies. Again, it is the Lord's mercies that we are not consumed. Alam nyo, sa araw-araw na ginagawa natin, sa mga kasalanang ginagawa natin, alam nyo mga kapatid, karapat-dapat lamang po na tayo po'y sirain na ng Diyos, na dapat po tayo patayin na ng Diyos. But Lord's mercy that we are not consumed. Why? Because His compassion fail not. Yung kanyang pag-ibig ay hindi po kumukupas. Biruin nyo, ang dami nating kasalanan sa Panginoon. At hanggang ngayon, nakagawa tayo ng kasalanan sa Panginoon. Pero ang Panginoon ay nanatiling tapat po sa atin. Pero ang Panginoon ay patuloy na nahahabag sa atin, mga minamahal. Kaya po tayo hanggang ngayon, buhay pa. Kaya hanggang ngayon, tayo po mga kapatid ay malakas pa dahil sa awa ng Diyos. Amen? Absorb and apply. Absorb and apply. What is this? Application. Application. Nung last Sunday, ang nag-preach sa inyo si Attorney Paul. Tama, Attorney? Attorney Paul. Ikaw ang nag-preach last Sunday? Di ba? Ang sabi ni Pastor Ferdy, may mga preachers na naka-assign na mag-preach every Sunday. Once a month yata siya, and once a month si Pastor Ferdy. Pero tingnan nyo tingnan nyo. Ang dami na nating salita ng Diyos na napakinggan. Ang tanong, na-apply ba natin yon? Ang tanong, yung bang napakinggan natin na salita ng Diyos ay ginawa natin? Kasi mga kapatid, mga minamahal, baliwala po sa Diyos mga kapatid. Kahit na tayo po ay sumasamba sa Diyos, kahit tayo po ay mag-amen pa, kahit na tayo po itaas pa natin ang ating mga kamay, mga kapatid, kung yung salita ng Diyos na naririnig po natin, hindi natin ginagawa, useless po yun. Kasi po, ang effectivity po noon, mga minamahal, mga kapatid, yung salita ng Diyos na naririnig po natin, dapat po may application. Dapat po ginagawa po natin. Okay? Ano po sabi ng Bible dyan, mga minamahal? James chapter 1, verse number 22. But be ye what? Doers. But be ye doers of the word, and not hearers only. Amen? Kaya wag lamang po tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Kundi yung salita ng Diyos na napapakinggan po natin, maging doers po tayo, gawin po natin. I-apply po natin. Biruin nyo, kung ang lahat ng mga mananampalataya ay hindi lamang po inabsorb, kundi in-apply yung salita ng Diyos, mga kapatid, alam nyo, wala nang aalis sa gawain ng Panginoon. Wala nang tatalikod sa gawain ng Panginoon. Pero bakit mga may umaalis pa? Bakit may mga tumabalikod pa? Bakit may mga nagre-rebelde pa? Bakit may mga nagbabackslide pa? Kasi po, mga kapatid, yung pinakinggan nilang salita ng Diyos, hindi nila in-apply. Hindi nila in-apply. Kasi kung in-apply nila yun, kahit na po, mga kapatid, makarinig sila ng hindi magandang salita, tatanggapin po nila yon. Amen? Buong puso nilang tatanggapin yon. Alam nyo, sa totoo lamang po, kapag kayo ay nakarinig ng salita ng Diyos na tinamaan kayo, dapat po magpasalamat kayo sa Panginoon. Amen? Alam nyo, bakit po kayo dapat magpasalamat sa Panginoon?
at least may pakiramdam pa kayo. Amen? Kasi malungkot kayo, may sinabi ang salita ng Diyos, wala na kayong pakialam. Wala na kayong nararamdaman. Pero kung ikaw ay may naramdaman ka, praise the Lord! Praise Yahweh! Kasi alam mo, yung salita ng Diyos, yung narinig mo salita ng Diyos, tinamaan ka kasi mahal ka ng Diyos. Amen? Kasi nagmamalasakit sa iyo ang ministry ito. Kasi mahal ka ng pastor ninyo. Kaya hindi ko tayo po mga kapatid, ay nakarinig ng salita na hindi natin gusto, aalis na po tayo. Mali po yun. Maling-mali po yun. Kung meron pong pagtutuwid, ituwid. Kung kailangan may i-rebuke, i-rebuke. Kaya, di ba tayo po, may mga anak po tayo? Alam nyo, kapag yung anak po natin ay may ginagawa ng mali at ikaw ay natutuwa pa doon sa ginagawa ng anak mo na mali, matapot ka na. Ha? Paglaki niyan, maghanda ka na ng pampiyansa mo. Kasi bakit? Kasi maliit pa lang, nakikita mo na yung ginagawa ng anak mo mali, wala kang pakialam, mas lalo paglaki niya, may gagawin niya na mas mali. Kaya dapat maliit pa lang, pinapakita mo na sa kanya, pinaparinig mo na sa kanya, nalalaman niya na ang salita ng Diyos mahalaga sa buhay niya. How do you stay in the ministry? Absorb. Apply. Okay, number 3, mga kapatid, apply God's messages, listening and learning. Listening and learning. Tingnan nyo ha? Kaya dinalawa ko Hindi lamang po dapat nakikinig, kundi natututo. Alam niyo po ba mga kapatid? Naniniwala tayo, kapag kami nagtuturo, dapat may natututo. May mga teachers po tayo rito. Meron po tayo teachers. Taas nga po kamay ng mga teachers. Yan. Alam nyo, kayong mga teachers, kaya kayo nagtuturo kasi gusto nyo matuto yung estudyante ninyo. Amen? Kasi bakit po? Kasi kapag kayo ay nagtuturo at walang natuto sa estudyante nyo, ibig sabihin, hindi kayo effective teacher. Amen? Di ba? So, ibig sabihin, kaya natuto yung isang estudyante kasi mahusay, magaling, yung nagturo. Kasi may nagturo. Kaya nga po mga minamahal mga kapatid, apply God's messages. Yung naririnig po natin ang mensahe ng Panginoon, katulad po nito, narinig nyo ang mensahe ng Panginoon, pag-uwi ninyo mga kapatid, baka mamaya pag nakakalungkot pag-uwi, ano nga ba yung tinuro ni Pastor? Nakalimutan ko na Ano kapatid, ano nga ba yung tinuro? Hindi, narinig ko lang yung yung ganito Ang naalala ko yung ganito Mga kapatid, wag po tayong masanay na yung pong natutunan lang natin, yung pumabor sa pandinig ninyo. Tatandaan ko yung sinabi ni Pastor kasi gustong-gusto ko yun Tatandaan ko yung sinabi ni Pastor kasi pabor sa akin yun paano kapag hindi pabor sa iyo, kinalimutan mo na. Amen? Kaya marami po mga mananampalataya tatanungin ng preacher, no Sunday, ano tinuro ko? Wala na. Yung iba alam. Pero yung marami hindi alam. Kasi bakit? Nakalimutan na. Kasi bakit mga kapatid? Kasi nakinig lang siya. Kaya nga lang mga kapatid, hindi niya isinapuso, at hindi naging makabuluhan sa kanya yung pakikinig niya. Di ba? Kaya po tayo po mga Pilipino, nababansagan tayo, lalo ng mga sa mga estudyante. Ano tawag sa mga estudyante? Binasa ngayon, mamaya-maya, hindi na alam yung binasa. Ano tawag doon? Kabisote. Ano ito?
bahay. O, tuturuan niyo, bahay. Ano ulit to? Bahay. O sige, ikaw na? Hindi na alam. Mga kapatid, apply God's messages, listening and learning Hebrews chapter 5, verse number 12, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro, dahil sa kaluwalhatian o sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ni naman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Dapat po mga kapatid, hindi habang panahon naman, tayo po ay mga listeners. Sana po mga kapatid, pagdating ng panahon, kayo naman po mga minamahal, dating nakikinig, ngayon po, kayo naman po yung mga nagtuturo. Amen? Kaya salamat sa mga preachers na nandito ngayon. Yung mga preachers na naka-schedule ngayon, na alam po namin na kayo dati nakikinig lamang. Pero mga kapatid, dahil po sa pagtsatsaga ninyo na kayo gustong matuto, o tinan nyo, ano resulta? Dating nakikinig lang, ngayon, nakatayo na sa likuran ng pulpitong ito para magturo at magbahagi ng salita ng Diyos. Ano pa po mga kapatid? In our conclusions, tandaan po natin, ministry is not competition. Alam niyo, sa gawain ng Panginoon, hindi po kami nagpapagalingan dito. Wala po kami pagalingan dito. Kaya nga po, sa gawain ng Panginoon, hindi papagalan sa gawain ng Panginoon. May mga mananampalataya, 20 years ng mananampalataya. May mga mananampalataya, 15 years na. May mga mananampalataya, 10 years na. Kaya po mga kapatid, hindi po usapan dito yung patagalan. Alam niyo kung ano usapan po sa gawain ng Panginoon? Patapatan. Amen? Amen. Na kahit matagal ka na, pero kung hindi ka naman tapat sa Panginoon, merong bagong mananampalataya na nagtapat sa Panginoon, mga kapatid. Kaya po sa gawain ng Panginoon, maging matapat po tayo. Maging matapat po tayo. And not only, it's not competition. Ministry is not comparison. This is not comparison. Huwag niyong ikumpara. Yung sarili niyo sa iba. Bakit si kapatid na ganito? Bago pa lang, malaguna sa pananampalataya. Bakit ako, matagal na ako, parang yung Bible, hindi ko pa nga matapos-tapos basahin. Bakit hanggang ngayon, wala pa akong alam na memory verse? Mga kapatid, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Kasi kapag kinumpara mo ang sarili mo sa iba, mga kapatid, panghihinaan ka ng loob. So ano gagawin mo? So magpanalangin ka sa Panginoon, yung ginagawa ng iba mong kapatiran, Panginoon, magawa ko rin. Wala naman imposible sa Panginoon eh. Wala naman imposible sa Panginoon eh. Di ba? Imposible ba sa Panginoon? Wala ting. Nothing is impossible. Kasi tayo po mga kapatid, kulang lamang po tayo sa pagtsatsaga. Kulang lamang po tayo mga kapatid sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya na po nagkukwentuhan po kami. Ibinigay mo na yung sarili mo sa Panginoon. Huwag ka nang magtira. Kasi ang problema po sa atin, sinasabi natin, ibinigay ko na ang sarili ko sa Panginoon. Pero may natira pa eh. Mga kapatid, ang pagbibigay ng sarili sa Panginoon, not 99.9%. Ang pagbibigay sa Panginoon ng ating sarili, mga kapatid, is 100%. Amen? May mga reservation pa eh. Kaya kapag ikaw ay may problema, ano nangyayari sa'yo? Natitinag ka. Kapag ikaw ay may mga problema, mga kapatid, nawawala ka. Kapag ikaw ay may mga pagsubok sa buhay, pinanghihinaan ka ng loob. Kasi bakit? May natitira pa kasi. Mga kapatid, as we close, stay in the ministry. Kasi kapag umalis ka sa Panginoon,
yung lahat ng plano ng Diyos para sa iyo. Bababalay wala. Nandito na tayo sa gawain ng Panginoon. Nandito na tayo. Huwag na tayong umalis. Ibinigay na po natin ang ating sarili sa Panginoon. Ibigay na po natin ang buo ng ating pong pagkatao sa Panginoon. Ibigay na po natin ang ating sarili sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, meron po tayo mga bagong bisita ngayon, mga first time visitor. Salamat po sa pagpunta ninyo. Alam po namin, kayo po ay may mga ginagawa din. Pero kayo po ay nandito at mas pinili nyo na makasama po namin kayo sa umaga pong ito para makapakinig ng salita ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, kayo po ay mahal ng Diyos katulad ng pagmamahal ng Diyos sa amin. Na dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay namatay sa krus at nabayubay sa krus para lamang po sa ating mga makasalanan. Pero sa biyaya ng Diyos, sa awa ng Diyos, may nagsakripisyo para po sa atin. Para po tayo, mga kapatid, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Stay in the ministry. Stay in the ministry. Kahit anong mangyari, stay in the ministry. Amen? Manatili po tayo sa gawain ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo.